Idol ka kasi nila. Ay, idol mo si Yomamen? Ay, idol ko. Si Mamen. Si Mamen, hello. Nood nyo to ha. Panoorin nyo sa YouTube ha. Saan ang mamaman? Ito si Mamen. Siya ang Mamen. Yung kasama nyo, ito ang Mamen. Nahiya siya. Watchers don't do, and doers don't watch. So let's get to it. Let's get it done. You step it up a notch. We can do it. We can get it done. 'Cause we're doers, and doers don't watch. Ewan ko pag nakalagay dito sa may chin mount ko yung... Puro Solano lang ba na drone shots kailangan mo? Oo, pang ano lang, pang patong-patong lang. Kasi marami akong vlog sa Solano na ano, yung palengke, gano'n. Okay. Bali, kukopya nga pala ngayon si JM ng drone shots natin. At bebentahan natin siya ng 50 pesos bawat isang clips, di ba? Kasi, di ba, nung nakaraan nga ay kakapalipad natin ng drone ay nadisgrasya tayo. So, kailangan natin ngayon kumita ng pera para naman worth it yung pagkakakagat sa atin ng aso at kakapunta natin kung saan-saan lugar, di ba? Hindi, joke lang yan. Pili ka daw, sabi ni JM. And magandang umaga mula dito sa aming munting Alitap-Tap Base Camp. Dito pa rin yan sa Solano. Ito na, JM, may piso yan. Good morning, kuya. Thank you! So guys, ito na, ay sinabi mo na bang bago na si So guys? Ay, oo, si JM Brothers nga pala ay may bagong YouTube channel na saka Facebook page siya, no? Hindi, Facebook, ano lang, YouTube. YouTube lang. Pinata ko yung name. Palitan mo na rin sa Facebook mo. Oo, so guys. Oo. Siya na nga pala si So Guys ngayon na nagsisimula na rin ng mga vlog dito kasama namin. At supportahan nyo rin siya dahil makakasama namin siya sa mga adventure na gagawin natin si So Guys. So guys, supportahan natin. Ating kaibigan. So ngayon, alam niyo na kung bakit So guys. So guys, So, ayun nga guys. Ayan, nandito tayo sa aming munting tirahan dito sa Alitap-Tap Base Camp nga. Munti siya pero iba yung laki na saya na naibibigay niya sa amin dahil dito kami masaya sa ganitong lugar na sama-sama at na-appreciate namin lahat ng mga bagay dito sa ating mundo. Yun nga ang kailangan natin, ang matuto tayong pahalagahan kung ano yung meron tayo, kung ano yung nandito sa paligid natin. At masaya kami doon. Masaya rin kami na sama-sama kami kahit na sa ganitong bagay o kahit saan pa kami mapunta. Basta sama-sama kami ay masaya na kami noon. Ayun na naman po si Mayora namin, nagagalit na naman siya. Ayan, mamamalengke ngayon sila Nanay Prisha at Kuya Boy P. Kung nagtataka kayo kung bakit nanay ang tawag ko kay Nanay Prisha, dahil kagaya niya ang nanay ko, Bungangera. bungangera. kaya simula sa araw na to, hindi na Prisha ang tawag natin ha. Sa kanya, Ano na? ngaw-ngaw. Ngaw-ngaw. Siya na si Nanay Ngaw-ngaw. Ayan, ngayon ay ngayon ay mamimili sila ng ating kakainin dito sa bayan ng Solano. Tapos kami ni So Guys ang may iwan dito sa kubo. Tapos tingnan natin kung ano yung mga magagawa natin dito para din masilip nyo kung ano yung buhay ni Yomamen pag wala tayo dun sa mga travel natin. Ano, Nay? Gagawin ka. Ano? Kumuha ng mga panggatong. Marami kang gagawin. O sige. Ayun, manguha tayo ng panggato ngayon. Kasamahan tayo ni So Guys maghakot ng mga kahoy dahil nagluluto kami dito ay gamit ang kahoy. Siyempre, para tipid mode tayo na kahit naman pambili kami ng gasol, eh mas pinipili namin kung saan mararamdaman namin ang buhay probinsya dito sa Biskaya. Correct. Paano pala pagka, di ba sa kanin may high tas may low? Alam mo ang technique dito? Ano? Ang technique kasi pagka ganon, etong kahoy na yan, nailalayo mo lang. Magiging low na. Magiging low na siya. Hindi, ganito yon. Oh, sige, sige. Gusto mo ba ng pang TikTok na sagot? Ano? So guys, syempre malakas ang apoy. Ano sabi mo kanina? High and low. High and low. Syempre nagluluto ka ng kanin. Kumulo na. High and low ang gusto mo. 'Di ba? Umaapoy.
ihila to, ganito talaga dapat. Siyempre yung mga kaisipan ng mga nagtitiktok ngayon, hindi mo na iuso dyan. Ano? Hahawakan mo to, iangat mo lang ng ganyan. Hanggang sa Maluto. hanggang sa maluto. Baba? Tama nga naman. Oh, tama. May point na. May point. O sige kuya, mamalaki ka na. So guys, mamalengke muna kami para meron kaming kakainin tanghalian. Ingat kuya. Bye-bye, bye-bye. Stay, then baby hold me tight and send me off with the words of a lullaby. With the words of a lullaby. Send me off with the words of a lullaby. Natuwa ano? Ganyan ang buhay probinsya mo, men. Kailangan mong mangahoy para meron kang panggatong at meron kang panluto ng mga kakainin mo. Dapat ay palagi tayong cowboy sa mga kahit na anong bagay kagaya nito. Para kahit saan tayo mapunta ay hindi tayo maninibago, di ba? Kahit dati si Mamen ay hindi sanay ng mga ganitong bagay dahil hindi naman kasi talaga lumaki si Mamen na sanay akong mangahoy o magsibak ng kahoy, pero sinusubukan ko naman ngayon para syempre dagdag rin yun sa kaalaman natin. Ngayon ay siya na rin magparinga si Mamen, magpaliyab ng mga kahoy, kaya maganda rin yun na alamin natin yung mga bagay na hindi natin alam para matuto tayo. Kami ang Wonder Pets, magtulungan. Ito si Mamen ngayon, nakita niyo naman at walang kaarte-arte sa katawan kahit na madumihan tayo. Ay, okay lang. Pero dati sobrang arte ni Mamen talaga sa mga ganitong bagay, di ba? Pero ngayon nakakatuwa lang at sanay na tayo. Di ba? Yun ang magandang nangyayari ngayon sa buhay ni Mamen. Gusto ko i-share sa inyo. Di ba? Yan, pagkatapos nating manguha ng kahoy, ngayon ay hahatiin muna natin yung mga ilang matitigas na kahoy na nakuha natin. Lakas ni Mamen! Hindi, malutong na kasi itong kahoy, kaya rin siguro ganon. Ito yung normal na buhay na ginagawa namin dito sa ating Alitaptap Base Camp. Magsibak ng kahoy, kung kaya pagka meron tayong vlog, ina-edit namin. Tapos nun, gawa ulit ng video, minsan pahinga. Pero kadalasan, ito na yung mga routine na ginagawa natin dito. Biyak! Ay, Mamen! Ayun! Kakatapos lang namin mga ahol eh. Tapos ngayon yung isa nating kaibigan dito sa Nueva Vizcaya ay dinala tayo ng pasalubong. Kaya may mga kaibigan natin dito. Yo, Mamen! Ayan, bigyan tayo ng biyaya. Kahoy, di ba? At tatapos lang namin sabak-sibak. Tapos ito, meron ng biyaya sa tayo. Simpleng pasalubong. Simpleng pasalubong. Diba? Napakasarap dito sa Nueva Vizcaya. May mga dumarating na mga biyaya sa inyo. Basta-basta. Vlog na kayo. Hello! Ay, ito yung mga kamamen natin dito. Hello sa inyo. Diba? Dami nating kapamilya dito sa Nueva Vizcaya. At ito, isa pa si bro. Subscribe kayo dito. The best. Ayan, thank you sa mga suporta ng mga taga Nueva Vizcaya sa pagmamahal nyo sa amin ni Boy P at ni Direk Chino. Pagmamahal nyo sa aming tatlo, sobrang nakakataba ng puso. Teka lang, isa pa. Camera naman ni Boy. O yan, sinasabi ko sa inyo na pwede kayong pumunta dito sa aming Alitaptap Base Camp. Tapos samahin nyo na rin ang pagbili ng aming pinakamasarap na siomai dito sa Solano.
Free siomay. Oo, free siomay yung pangalan ng siomay natin. Kaya tikman nyo na rin. Tapos kain kayo dito. Banding tayo, kwentuhan tayo. Yan mamen. At alam niyo na kung paano ang buhay namin dito sa Alitaptap Base Camp, di ba? Nakita niyo yung mga nakatoka sa amin na trabaho dito. Tayo yung minsan tiga kuha ng kung anong kahoy dito para may panggatong tayo. At si Kuya Boypi naman minsan ay siya yung nagluluto dito. Siya ang ating ama dito. Saka si Nanay Priscia, ang ating mayora. Kanina nga pala ay may mga nagdala ng kahoy dito. Ng mga subscribers natin, talagang na-appreciate namin kayo. Kami naman ay hindi namin kayo inuobliga na magdala ng kahit ano dito. Kung may dala kayo ay sobrang na-appreciate namin yon. At ayun nga, hindi kayo obligado na pagbibisita kayo ay magdala kayo dito ha. Kami ay tanggap namin kayo dito sa kubo natin bilang kayo. Kami ang gusto namin ay makabuo tayo ng magandang samahan. Ngayon ay samahan niyo si Mamen. May pupuntahan tayo. Some say live and let live, you carry life to be free. Keep on no matter come what may. Some say misery loves a little good company, but what I need is to fly high away. Woohoo! Let's go, Mamen! May maganda akong balita sa inyo, Mamen. Bale, kanina nga pala ay nag-chat yung asawa ni Kuya Johnny. Kung naalala nyo yung campsite na nakaraan na pinupuntahan natin dito sa Bansing, di ba? Ngayon kasi ay ginagawa na raw yung mga kubo doon na pwede natin tuluyan. At kayo din, pwede nyo silang tuluyan sa mga susunod na panahon. Check lang natin para malaman natin kung kailan pwede maging opening nitong campsite ni Kuya Johnny. Kaya samahan nyo muna si Mamen para masilip natin. Let's go! Yeah! Medyo mabuhangin sa part na to kaya dahan-dahan lang tayo. Yan! Sarap men! Patas to! Yeah! Let's go! Spike! Yan! Diba? Ganda pa rin talaga nung dinadaanan natin dito at hindi nakakasawa. Sarap ng klima, sarap ng hangin. Diba? Nakakagaan talaga ng pakiramdamin. Sana ay hindi tayo masyadong abutan ng dilim dito sa dadaanan natin. Yan, rough road gaming na naman tayo. Ito yung nakaraan na dinadaanan natin. Kaya familiar na si Mamen dito sa kalsada na to. At hindi na ako kinakabahan masyado. Dahil alam ko na kung kailan siya pataas at kung saan din yung mga merong lubak na malalalim. Solo gaming tayo ngayon, kaya kayo muna ang sumama kay Mamen para hindi ako nag-iisa sa biyahe natin ngayon. Ayun, nakakatuwa yung mga maliliit na kambing dito. Gandang araw po. Yeah! Medyo lubak-lubak yung nadaanan natin. May papasok dito sa park na to. Ay, parang private property siya. May nakalagay dun sa may gate nila. Sa palagay ko hindi tayo dyan pwedeng pumasok. Naisip ko kasi baka mamaya ay sa mga susunod na panahon ay pwede rin natin pasukin yan. Kaso ay hindi. Presto talaga dito. Ayun yung kambing kanina na nakasalubong natin. Hindi ko alam kung nakikita nyo dyan. Pero nakakatuwa at napakaraming mga nakasugad dito na kambing. Tara na, balik tayo sa biyahe. Ang daldal ko na naman. Siguro kung mga 5 balik lang ay nakadaan na tayo dito, Mamen. Kung mapapansin nyo at kung matatandaan nyo, itong kalsada na rough road na to, dito tayo madalas pumupunta o dumadaan pag gagawi tayo ng Bayombong o gawing Bansing ba yun, yung pinuntahan natin na falls nung nakaraan. Yan, pababa na to. Medyo magdahan-dahan tayo dito. Dito kasi sa part na to, men, sobrang tarik talaga. Kaya nag-iingat tayo dapat pagka ganito. Yan, success!
Ayan no, nakita nyo, malapit na mabuo yung kalsada dito. Susunod yan ay tapos na yan sa susunod na pagdaan natin dito. Masusubaybayan nyo kung paano mag-transform yung kalsada dito sa looban na to. Hello po, magandang hapon. Nakatawa yung mga lokal dito, parting pa lang tayo pero mga nakangiti na sila sa atin. Diba? Nakakatawa, nakakataba ng puso na iyon ang isasalubong sa'yo ng mga taong makakasalamuha mo dito o kahit makakasalubong mo men. Kaya talagang sobrang gaan ng pakiramdam ko dito sa Nueva Vizcaya. Iba yung saya na naibibigay sa amin itong lugar ng mga tao dito. Napaka-solid men. Kaya men, kung may pagkakataon din kayo ay subukan yung pumasyal dito sa Nueva Vizcaya. Dahil hindi nyo pang hihinayangan yung mga lugar na makikita nyo dito, pati yung mga tao na makakasalamuha nyo dito. Baluan natin to mamen, dahil ito yung mataas na part. Let's go! You either like me or you don't. I don't care, no, not at all. Oh-oh. Don't like me now, you never will. If you do, you get a thrill. Oh-oh. Either like me or you don't. I'm looking crazy, but you don't know. What's on the inside never shows. You either like me or you don't. I don't care, no, not at all. Oh-oh. Like me or you don't. Hello, magandang araw. Nakakatuwa talaga dito men. Balik na tayo sa biyahe. Let's go! Aba, gawa na yung kalsada dito mamen. Ito yung nakaraan na nadaanan natin na ginagawa pa. At puro ano pa, puro bato-bato nung nakaraan. Ngayon ay pwede na siyang daanan. Napakabilis. Diba? Paganda na paganda yung mga dinadaanan natin dito men. Kaya susunod ay hindi na kayo mahirapan na pumunta dito kila Kuya Johnny dahil sementado na. Sa palagay ko ay susunod pati itong looban na to ay sisementohin na rin. Diba, medyo basa-basa yung kalsada. Kalsada tuloy ay yung lupa pala. Pero kaya naman yan. Tara, pasok na tayo. Let's go! Woo! Basic. Ganda talaga ng mga taniman nila dito ng palay men. Buhay na buhay Hindi talaga ako nagsasawa tumingin sa mga kulay green. Lalo na kung kalikasan. Ito yung makikita nyo mamen. Hello, yo mamen. Po, gawa na po. Ginagawa na. Oh, sige po. Silipin ko lang. Thank you. Ingatan dyan kayo. Nakakatuwa talaga men. Ayaw matanggal nung tuwa ko ngayon. Diba? Nakaka-good vibes yung mga tao dito. Diba? Nakikilala nila si Yoma men. Hello. Kaya dapat pagka nandito ka ay palabati ka rin. Dahil yung mga tao dito ay puro palabati sila. Nakakatuwa ano. Yun yung mga kasiyahan na hindi matutumbasan ng kahit na anong material o ng kahit na anong halaga dito sa mundo. Dahil yung mga kasiyahan na yun ay talagang hindi mababayaran ng kahit ano. Let's go, biyahe na ulit tayo. Alam nyo ba mamen na sa simpleng pagngiti natin ay pwede nating mabago kung ano man yung iniisip ng isang tao. Diba? Halimbawa yung isang tao ay problemado, tapos nakasalubong natin siya na hindi siya okay, ay gawin lang natin, ay ngitian lang natin siya at pilitin natin na makausap din siya para din kahit papano ay makatulong tayo sa mga taong merong pinagdaraanan. Dahil iba talaga ang nagagawa ng ngiti mamen. Yung sisigla ka, oras na makakita ka ng taong ngingitian ka. Hello po, magandang araw. Hello, yo mamen. Hello. Nakakatuwa talaga mamen yung araw na to. Woo! Let's go! Yan, tanaw ko na yung bahay nila Kuya Johnny.
At tanaw ko na rin yung kubo na sinisimulan nilang gawin. Sana talaga ay matapos na para ma-set na natin yung camping na gagawin natin dito. Siyempre para makatulong din tayo kila Kuya Johnny para mas mapaganda pa yung lugar nila dito na gagawing campsite, di ba? Ayun, makikiraan muna tayo. Hello po, magandang hapon po. Ayan, nakita ko na medyo marami na yung mga nakatayong poste dun sa kubo na ginagawa nila Kuya Johnny. Hello po, gandang araw. Yan, nandito na tayo sa bahay ni Kuya Johnny at silipin natin yung kubo na nasimulan ni Kuya Johnny. At tanong rin natin kung kailan matatapos. Dahil sa palagay ko ay konting araw na lang to, mga oras lang to kay Kuya. Pag pinukusan niya, tapos na yung kubo na to. Tara, silipin natin. Hello po. Ayan si Tita. Ayan yung mga nakakasama natin dito sa Bansing. Sila yung mga kapamilya natin dito na tumanggap sa atin. Kuya Johnny, sa palagay mo ba ay aabot yan sa 26? Abot. Kaya. Nandyan naman lahat yung mga kan. Mga kailangan. Yan, narinig nyo, naaabot tong kubo na malaki na yon sa 26. Kaya abangan nyo at ipopost namin kung kailan natin seset yung pinaka date. Ay hindi pala, yung date nga pala ay 26, 27, 28 na. Kaya may date na tayo. Ang kailangan na lang ay matapos tong malaking kubo pala na to, mamen. Napakalaki naman neto, Kuya Johnny. Parang pang dalawang, ha? Oo nga, parang pang dalawang angkan yung kakasya dito, men. Ang inaasahan namin ay yung simpleng kubo lang, pero tingnan nyo naman kung gaano kabongga tong kubo na to. Napakalaki. Ilan kayang gumagawa dito, Kuya Johnny? Ang laki. Subukan nga natin, ginagawa nila Kuya. Napakatatag na yung kubo na to dahil ang lalaki ng mga nakalagay na kahoy. Kaso ay natatakot si Mamen. Baka malaglag tayo. Kaya dito na lang tayo sa part na to. Pero ayan, kung makikita nyo ay napakalaki nitong kubo na to. Sa palagay ko kakasya dito ang 20 tao. Talagang napakagilas gumawa ni Kuya Johnny, di ba? Basic na basic lang sa kanya. Saka napaka-solid ng mga kahoy. Malalaki. Pwede kayo magsabit ng hammock dito eh. Oh, bawat poste napaka-solid talaga. Ayan, nahingal si Mamen sa sobrang tuwa. Dahil dito sa nakakita ko, hindi ko naasahan na ganito yung magagawa ni Kuya Johnny. Excited na ako sa camping na gagawin natin dito at yung magiging opening na tong campsite ni Kuya Johnny. Kaya sama-sama tayo nung araw na yun, ha. Ito pala yung gagawin ni Kuya Johnny na magiging bubong nitong kubo. Rico, may tumusok kay Mamen. Ito, kaya malamig siya. No, Kuya? Anong tawag dito sa damo na yan, Kuya? Panaw. Bali panaw daw pala ang tawag doon sa ganong damo. Aray ko, natusok si Mamen. Iya. O ayan, napakalaki na ito at matatapos na to. Ilang araw na lang. Na-excite na rin ako sa campsite ni Kuya Johnny, ah. Nainip na ako mag-26. Ayan, ito si Kuya Johnny. Si Kuya Johnny natin na umaampun sa atin dito pag nandito tayo sa barangay nila, di ba? Ito yung mga pamilya natin dito. At sobra sila magmahal ng mga bisita kagaya natin. At hindi na rin nila tayo tinuturing na ibang tao. Dahil turing rin talaga nila sa atin ay parang kapamilya na. Ganun ka sarap dito sa Nueva Vizcaya. Bali yung part daw pala na yon, sabi ni Kuya Johnny, ay dun kinuha yung mga puno na to. Yung lupa na yon ay sarili niyang pag-aari dito sa kabundukan na to, di ba? Ganyan kaya mo si Kuya Johnny, maraming puno.
Bundok ang pag-aari ni Kuya Johnny dito sa Nueva Vizcaya. Pero kung makikita nyo, napakasimpleng tao pa rin ni Kuya Johnny, di ba? Ito yung mga kahanga-hanga na tao na kahit na may ganun silang kalaking pag-aari ay simple pa rin sila at yun nga, wala silang kayabang-yabang sa katawan kagaya nung iba na nakakasalamuha natin, di ba? Na nagdoon sa ibang lugar, di ba? Pero dito nga simple yung mga tao kaya rin nag-enjoy kami dito. Ayan mga kamame natin dito na bata sa Barangay Bansing. O ayan, magpipicture daw tayo. Oh. O ayan, picture. Ay, idol mo si Yomamen? Ay, si Mamen, hello. Nood nyo to ha. Panoorin nyo sa YouTube ha. Saan ang mamaman? Ito si Mamen. Siya ang mamin. Yung kasama nyo, itong mamin. Nahiya siya. Tara, pasyal na ulit tayo dito sa spot na malapit na maging campsite. Papakita ko sa inyo yung ganda ulit ng ibaba, di ba? Kasi ako talaga ay hindi nagsasawa tingnan yung mga ganitong lugar, ganitong kabundukan. Alam mo yon, kasi nakakagaan ng pakiramdam. Yung tipong kahit paulit-ulit mong pagmasdan yung mga kabundukan na to ay paulit-ulit nagagaan yung pakiramdam mo. Yun ang ganda pag nasa nature ka at puro kulay green na ganito yung makikita mo. Iba yung tulong niyang may bibigay sa pagkatao mo. Na-excite na talaga ako sa campsite na to, mamen. Dahil alam ko ay balang araw, alam namin, nagtitiwala kami na balang araw ay magiging successful tong campsite ni Kuya Johnny, di ba? At gusto namin na masaksihan nyo yan kung paano unti-unting ma-develop tong lugar na to. Kaya stay put lang kayo dyan ha. Sabay-sabay nating tingnan at hintayin ang pag-evolve ng campsite ni Kuya Johnny. Tara, libot-libot tayo dito dahil medyo dumidilim na at medyo delikado dun sa uuwian natin mamaya dahil medyo looban yung dadaanan natin. Nagulat talaga ako kanina dahil sobrang laki nitong kubo na ginagawa ni Kuya Johnny. Talagang napakatatag dahil kanina ay sumasampa pa sila dyan sa taas niyan. Hindi lang nasubukan ni Mamen dahil baka dumulas ako. Naka tsinelas lang kasi tayo ngayon at medyo madulas yung suot natin, kaya siguro pag nagawa na yan subukan natin umakyat dun sa taas kasi parang may nilagay sila dyan na akyatan talaga. Kapagod. Kaya tapusin niyo yung video natin ha. Ayan si Jan. Parang natatempt talaga ako na subukan to. Ari ko, muntik na naman akong matuluyang madapa. Di kasi tayo naka-tropik na sandals kaya tayo nadudulas. Pero gusto ko labanan yung takot ko sa ganito Tara, akyatin natin to. Samahin si Mamen. Huwag lang tayong madudulas. Naku po, bato yung babaksakan natin. Yeah. Let's go. Ayan na. Ayan. Oh yes. Nagawa natin. Kaya ba ako niyan? Kaya ako dito? Sure ka? Oo. Awesome, di ba? Kanina tatakot ako. Pero nakita ko kasi kinaya ni Jan Pwede ko tumungtong dito? Okay. Ayan pala. Yan. Di ba?
At least tayo ang nakabasal din. Isa tayo sa mga nakabasal dito sa taas ng kubo. Ayan si Jan, yung batang kasama natin nung nakaraan. Ito ang parang busong kapatid natin dito sa Barangay Bansing. Ano, okay ka na? Sarap tumambay dito. Kaya pag nag-open na tong campsite ay bisitahin nyo rin. Dahil bukod sa maganda tong spot ay talagang napaka-solid ng mga makakasalamuhan nyo na tao dito. Yung mga nakatira dito, yung may-ari, sila Kuya Johnny, asawa niya, lahat sila dito. Wala kang masasabi dahil sobrang babait. Sobra silang, basta wala akong masabi, walang salitang makakatumbas kung paano nila tayo tanggapin dito. Kaya ayun nga, pag open na tong campsite ni Kuya Johnny ay bisitahin nyo dito, mamen. Sulitin muna natin yung ganda ng view dito. Just tingnan nyo yung likod natin, no? Napakaganda, di ba? Nakakagaan talaga ng pakiramdam, men. Kaya sana dyan lang kayo. Giyawan si mamen. Di pa tayo tapos. Tatambay pa tayo dito sa taas ng kubo na to. Matutulog ka dito ba yan? Hindi ako matulog ngayon. Siguro sa 26 na. Yung sa overnight na camping dito. Nun kami matutulog ulit dito. 2 days. Dito pa, dito ka nun. Dito ka matutulog. Ayan. O ayan nga pala, si Jan nga pala ang magiging tour guide nyo pag pupunta kayo doon sa Direk Mamen Falls. Yung pinangalanan namin ni Direk Gino na falls dito sa Barangay Bansing. Bali siya ang makakasama nyo para pumunta doon. Kung gusto nyo silipin yung falls doon, kasama nyo kami. Siyempre magbabanding tayo noon, di ba? Kaya hindi namin hayaan na kayo lang yung pupunta. Lahat tayo ay sama-samang pupunta doon. At si Johnny ang magiging tour guide natin para sure na safe yung mga dadaanan natin. At siya yung mga iitak doon sa mga ahas na posibleng tumuklaw pala sa atin. Ayan si Jan, makikilala nyo sa pagpunta nyo dito. Mapangat ka talaga, mamen. Oh! Mugay ko. Nanginginig si mamen. Ito kasi yung mga gusto kong gawin eh. Kaya ko. Di ba? Kinaya ni mamen yung takot. Takot kasi ako tumungtong sa mga matataas na lugar na ganito. Yung kita mo yung ilalim, yung baba. Ayan, buti kinahin ni mamen, di ba? Na-unlock na naman natin yung takot natin, di ba? Just don't do. So let's step it up a notch. We can do it. We can get it done. And doers don't watch. Medyo dumidilim na. Magpapaalam na tayo dito kila Kuya Johnny. Tita, bye-bye. Alis na po ako. Babalik na lang po kami. Thank you po sa inyo. Thank you po. Thank you, Kuya. Thank you po. Ayun, Kuya Johnny, kita-kits tayo sa 26 or kahit anong araw naman, papasyal ako dito para bisitahin ko kayo. Tara na, mamen. Sibat na tayo. Ay, teka lang, gumamotor pala ako. Paano, susunod na lang ulit. Abangan nyo yung mga mangyayari dito sa campsite ni Kuya Johnny. At syempre, susuportahan natin yan hanggang dulo. Kita-kits, mamen, hanggang sa susunod na vlog natin. Let's go! Cause we're doers, and doers don't watch.